Bahagi Ako si Marco, 28 taong gulang, at ang amoy ng bagong giling na kape ang tunog ng aking umaga. Sa Cafe Luna, gumigising ang mga mesa sa huni ng espresso machine at ang ilaw sa kisame ay parang banayad na buwan na nakabitin kahit tirik na tirik ang araw. Alam ko ang galaw ng bawat butil. Gaano kabigat ang tamping para sa tamang pool, gaano katagal ang pre-infusion bago pumuslit ang unang patak na parang tinta sa tasa. Dito, walang maliit na detalye ang walang saysay. Dito, ang oras ay sinusukat sa hinga ng singaw at sa pagtaas-baba ng krema. Bago mag-alas 7, inaalis ko ang takip ng grinder. Tinitingnan ko kung sapat ang beans ng single origin na ipinasok kahapon. Matamis ang dulo, may bahid ng tsokolate na naglalagi sa dila. Nagbukas ang salamin sa pinto at pumasok ang unang liwanag ng araw, kasama ng malamig na hangin mula sa kalsada. Nakaipit sa bulsa ko ang maliit na kwaderno kung saan ko sinusulat ang bagong recipe ng cold brew na balak kong subukan. Sa isang tabi, nakalagay ang maliit na plantsa ng gatas at ang mga tasa na may logo ng kafe, isang manipis na buwan na sumasalo ng patak ng kape. Luna, sabi ni Tito Rolly, ang may-ari para raw maalala namin na kahit sa tanghali may puwang ang tahimik na liwanag. Marco, tawag ni Tito Rolly mula sa stockroom. Pakitingnan ang order slip ng supplier. May delay daw sa pastry. Oo, Tito, sagot ko, habang pinapahid ang basang tela sa counter. Si Tito Rolly ang nagturo sa akin halos lahat. Paano magbasa ng tao, paano marinig ang kailangan nila kahit hindi nila sinasabi. May biloy sa pisngi ang kanyang ngiti at mabigat ang boses kapag may problema. Ngunit hindi pa ako nakakita ng araw na hindi siya nagsip ng kape bago sumuko sa pagod. Pagsapit ng alas 7:30, nagsimula ng pumasok ang mga suki. Si Aling Feli na mahilig sa kapeng barako, si Jomar na nagtatype ng thesis habang humihigop ng Amerikano, si Bea at ang barkada niyang mahilig magpalit-palit ng latte art sa Instagram. Pamilyar na musika ang yabag nila sa kahoy na sahig. Bawat isa ay may ritmong dinadala at trabaho kong ihalo iyon sa tahimik na himig ng kafe. Bandang alas 8, iyon siya pumasok. May bitbit na payong kahit walang ulan, nakasuot ng puting blouse na may maliliit na butones, at isang paldang kulay abo na humahaplos sa tuhod. Hindi ako nakakakita araw-araw ng ganitong tahimik na presensya. Maingat sa paglakad, tila nagpipigil sa ingay ng sariling takong. Sa pagitan ng mga pumipiling umorder ng cappuccino at mocha, napahinto ang tingin ko sa kanya gaya ng paghinto ng krema sa gilid ng tasa kapag tama ang timpla. Good morning, mahina niyang bati. Malamig ang boses niya, hindi dahil sa layo, kundi dahil parang halaga ang bawat pantig, parang sinukat muna bago ilabas. Good morning, tugon ko, napapangalumbaba sa counter. Anong ilalagay ko sa tasa mo? Kung may flat white ka, sagot niya, na hindi masyadong mapait, medyo banayad. Parang napatingin siya sa kawalan, sa ngumiti na parang nahuli ang sariling pagiging maselan. Parang madaling araw bago sumikat ang araw. Flat white na madaling araw. Biro ko at nagkibit balikat siya, natatawa. Kaya natin yan. Habang pinapainit ko ang gatas, ramdam ko ang bahagyang sulyap niya sa kamay ko. Iyon ang pinakapaborito kong sandali. Ang pag-ikot ng gatas sa pitcher, ang tunog ng singaw na nakikisayaw sa ilong, at ang pagbuhos sa espresso na parang paglalagay ng tahimik na buwan sa itim na langit. Naisip ko kung anong latte art ang nararapat sa kanya. Hiniwa ko ang hangin sa ibabaw ng tasa at iginuhit ang isang manipis na dahon na nagsasanga sa dulo. Hindi masyadong malaki, hindi rin masyadong pino. Sakto lang, parang sukat sa himig ng kanyang ngiti. Para sa'yo. Sabi ko, inihaharap ang tasa, magaan sa dulo.
Tinitigan niya ang latte art at sa ilang segundo sumandal ang kilay niya na parang may naiisip. Ang ganda! Aniya sa kamarahang humigop, pumikit sandali at nang dumilat, may kakaibang lambing sa labi. Saktong-sakto. Salamat, sabi ko at parang lumuwag ang dibdib ko sa dalawang salitang iyon. First time mo rito? Tumango siya. Oo. Naghanap ako ng tahimik na lugar. Sakto, may Luna sa pangalan. Tumingin siya sa paligid, sa pader na may lumang larawan ng mga bituin, sa estanteng may mga lumang aklat, sa bulaklak sa bintana na pinakialaman ko kahapon dahil kulang sa tubig. Mukhang dito ako madalas mapapadpad. God, sagot ko. Hindi ko napigilan ang nangiti. Maganda ang buwan dito, kahit tanghali. Ngumiti siya ng malungkot na masaya. Liza! Sabay abot ng kamay. Maingat ang pakikipagkamay niya, hindi mahigpit, hindi maluwag. At sa pagpapatong ng balat niya sa kamay ko, parang may pumihit sa loob kong hindi ko maipaliwanag. Marco, sagot ko. Kung sakaling gusto mo ng ibang timpla, sabihin mo lang. Marco, ulit niya, mabagal, parang sinusukat ang bigat ng pangalan. Sige. Natapos ang umaga sa ganoong gaan, bumalik siya sa mesa sa tabi ng bintana, nagbukas ng maliit na notebook, nagsulat ng ilang linya na hindi ko mabasa. Minsan, nakaawang ang labi niya na tila may sinisipat sa labas kahit walang tanawin, kundi tricycle at mga taong naglalakad. Sa bawat unti niyang nangiti, tila may bahaging sumisilip sa likod ng kanyang sarili at ang kafe ay nagiging silid na may makitid na bintana kung saan tanggap ang mahabang buntong hininga. Bumilis ang takbo ng oras hanggang hapon. Ang araw ay lumipat sa kaliwang bintana at ang liwanag ay naging mas dilaw. Dumaan ang ilang suki at umalis. Si Liza ay nanatili. Nang papalapit na ang 3:00, lumapit siya ulit sa counter, humugot ng hininga at tumingin sa menu na para bang unang beses pa lang niya itong nakita. May tiba kayong malamig? Tanong niya, yung hindi masyadong matamis. May cold brew tea kami, sagot ko. Citrus at honey lang, kaunti lang ang tamis. Yun, tugon niya, parang nakahinga ng maluwag. At pwedeng pakiupo doon sa dulo? Itinuro niya ang mesa sa sulok, ang mesa na hindi ko gaanong pinapaupuan dahil malamig doon kapag kumagat ang aircon. Pero ngayong araw, tama lang ang hangin. Dinala ko ang baso at inilapag sa mesa. Kung gusto mong pa-adjust ang tamis, ayos na, putol niya at ngumiti. Salamat. Nang nakatalikod na ako, saka ko napansin ang kislap ng singsing sa kanyang palasingsingan. Hindi ito maluwang, hindi rin masikip. Sakto ang sukat na parang matagal na roon. Napatigil ako sa unang hakbang at sinabayan ko ng paghinga ang pag-iling na hindi ko dapat ipakita. Nasanay na ako sa kwento ng mga singsing. Minsan ang suot ay kwento na. Minsan ang walang suot ang mas maingay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang singsing ay parang maliit na buwan na kumikintab sa ilalim ng liwanag ng hapon. Napatingin ako sa kanya at nang sumalo ang mata namin, saglit siyang umiwas, saka muling tumingin na parang walang nangyari. Bandang 4:00, tumunog ang pinto. Pumasok ang isang lalaki, matangkad, naka-long sleeves kahit mainit, may dala-dalang malapad na itim na folder. Sumipat siya sa loob at nang makita si Liza, saglit na nagliwanag ang mata pero mabilis ding nawala. Lumapit siya sa mesa ni Liza at may binulong, sapat lang para sa kanila. Nagbago ang tikas ng balikat ni Liza, parang napuno ng malamig na tubig. Nakita ko ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib, ang pagtuon ng daliri sa gilid ng baso. Mabilis niyang inugoy ang straw, saka tumayo, nag-abot ng bayad, at walang lingon na lumabas ng kafe kasama ang lalaki. Hindi ko alam bakit kumirot ang sikmura ko. Baka dahil nasanay akong masdan ang mga tao
hanggang sa maunawaan ko ang mga sayaw ng kanilang hinga. Baka dahil parang kinuha ng lalaking iyon ang liwanag na unti-unting lumalabas kay Lisa. O baka dahil napagtanto kong masyado ko siyang minamasdan. Lumalim ang hapon. Ang mga upuan ay unti-unting nabakante habang ang araw ay nagpapaubaya sa maagang anino ng gabi. Pinatay ni Tito Rolly ang kalahating ilaw para mas tahimik ang mood. Ayos ka lang, Marco? Tanong niya, napansin ang kakaibang pagkibot ng kilay ko. Ayos lang, Tito, sabi ko, habang pinupunasan ang baso ng basang tela. May tumawag ba tungkol sa pastry? Wala pa, buntong hininga niya. Bukas daw, ganun talaga. Minsan ang dumarating ay hindi yung inaasahan natin, minsan yung hindi natin inimbita. Napatawa ako ng mahina. Tito, puwet ka ba? Barista akong may edad, sagot niya, nagkibit balikat. Kapag tumatagal ka sa kape, kahit pinipigang butil, may kwento. Pagsapit ng gabi, umulan, hindi buhos na ulan, kundi ambon na may kasamang mahahabang linya ng tubig sa salamin. Nagsara kami ng 9:00. Inayos ko ang mga tasa, pinatay ang steam wand at sinara ang grinder. Sa labas, kumikintab ang aspalto. Dinala ko ang basurahan sa likod at sa pagitan ng dalawang pader, saglit akong tumingala sa manipis na buwan na halos matabunan ng ulap. Umakyat sa akin ang amoy ng basang lupa at ang banayad na lamig na sumisingit sa manggas. Muntik na akong pumasok nang marinig ko ang kaluskos sa gilid. Sa may lilim ng tolda, may babaeng nakatayo, si Lisa. Basang-basa ang buhok sa noo, hawak ang payong na hindi naman niya binuksan, at nakasandal sa pader na parang ayaw umuwi. May isa pang liwanag na tumatapat sa kanya, isang van na nakaparada sa dulo ng kalsada, umuugong ang makina pero hindi umaalis. Lisa. Tawag ko dahan-dahan ang hakbang. Okay ka lang? Lumingon siya. May bahagyang pag-aalinlangan sa mata na mabilis ring naglaho. Pasensya na, sabi niya. Hindi ko napigilang bumalik. Nabitin ako sa tahimik. Tahimik? Turo ko sa loob ng cafe kung saan ang mga ilaw ay patay na at tanging sign na close ang nakaharap sa labas. May konting tahimik na natitira. Gusto mong maupo? Hindi kita pagbabayarin, pangako. Napangiti siya at umahon sa labi ang nangiting iyon na may kaunting pagod, kaunting lakas. Hindi ako papasok. Gusto ko lang. Napatingin siya sa dulo ng kalye kung saan nakaparada ang van. Gusto ko lang tumigil sandali bago ako sumakay. Sige, sabi ko. Tumabi sa liwanag ng pintuan para hindi siya mabasa ng ambon. Gusto mo ng mainit, tea, kape, kahit ano. Tubig lang, tugon niya. Yung malamig. Pumasok ako at kinuha ang isang bote mula sa ref. Ibinigay ko sa kanya at bago siya uminom, nag-angat ng tingin. Salamat, Marco. Walang anuman, sagot ko. Yung kanina, yung kasama mo, kaibigan mo? Sandaling katahimikan, parang kumurap ang buong kalye. Asawa ko, sagot niya. Walang palamuting salita. Si Daniel. Tumango ako at kahit wala akong karapatang manimbang, naramdaman ko ang bigat ng apelidong hindi ko narinig. Liza. Daniel. Dalawang pangalan na parang dalawang tasa sa magkabilang dulo ng mesa. May mainit sa loob, pero hindi kayang pagtagpuin ang hawakan. Pasensya na, sabi ko, at agad na nagsisi sa kababaw ng linya. Hindi ko ibig. Okay lang, putol niya. Hindi ko dapat dinadala rito ang bigat, pero minsan wala kang mapupuntahan na ibang lugar kundi yung lugar na nagsasabi sa'yo kung ano ang lasa ng hinga mo. Umiling siya at napatawa ng payat. Ang labo ko, no? Hindi, sagot ko. Gets ko. Umamba akong magbukas ng pinto para makapasok siya at makaupo kahit saglit, ngunit umiling siya. Baka hindi ako makaalis kapag pumasok ako at may naghihintay. Si Daniel, ulit ko, at tumango siya.
Hindi siya masamang tao, aniya, parang kausap ang sarili. Masipag, maingat, pero minsan, maingat ang kamay pero hindi ang puso. Ako ang may kasalanan kung bakit dito ako nakakalanghap ng maluwag. Liza. Nabitin sa dila ko ang pangalan niya at nalaman kong hindi ko kailangang magbigay ng payo. Ang tahimik sa gabing iyon ay sapat na. Nang matapos niya ang tubig, ibinalik niya sa akin ang bote na halos walang laman. Sa likod namin, umihip ang hangin at tumunog ang maliit na kampanilya sa pinto. Sabay kaming napatingin sa van. Bumukas ang bintana sa gilid, may boses na tatawag sana. Ngunit hindi natuloy. Sa halip, tumunog ang telepono ni Lisa. Tiningnan niya ang screen, kumurba ang kilay at walang binigkas na tumugon. Papunta na ako. Isinara niya ang tawag at lumapit ng isang hakbang. Marco, sabi niya, ang boses ay halos bulong. Salamat sa umaga, salamat sa dahon sa tasa ko, at salamat sa tubig ngayong gabi. Bukas. Sabi ng bibig ko bago kong mapigilan, pwede kang bumalik. Ngumiti siya, marahang iling, at sa ilaw ng gabi, naging malinaw ang kislap ng singsing. Babalik ako kung papayagan ng araw. At sabay hawak sa payong na hindi niya binuksan, umatras siyang dahan-dahan. Magaan ang hinga ko kapag nandito. Delikado ang magaan, pero minsan, kailangan. Naglakad siya papunta sa van. Sumunod ang tanaw ko at nakita kong bumukas ang pinto at sumilip ang kamay ng isang lalaking may relong pilak. Bago tuluyang sumakay si Lisa, lumingon siya sa akin. Isang tingin na may pasasalamat, paghingi ng tawad at pangako na hindi sigurado. Nagsara ang pinto, umandar ang makina. Umalis sila, hindi mabilis, hindi mabagal, parang ritmong sinunod ang pintig ng ulan. Pumasok ako sa kafe at isinara ang pinto. Sa salamin, nakita ko ang sarili. May bakas ng gabi sa ilalim ng mata, may kislap na hindi ko alam kung galing sa ilaw o sa kung anong nagsisilab sa dibdib. Inilapag ko ang bote sa lababo at hinayaang tumakbo ang tubig. Yung tunog nito ay parang pahina sa pagitan ng dalawang kabanata. Pinatay ko ang gripo, kinuha ang journal sa bulsa at nagsulat. Isang babaeng may bitbit na payong kahit walang ulan, isang dahon sa tasa, isang van na naghihintay sa kanto. Sa pagitan isang hininga na nag-slow motion. Liza. Pag-uwi ko bandang 10:00, tahimik ang kalsada. Sumakay ako ng jeep, pumwesto sa likod, at minasdan ang hanay ng mga poste ng ilaw na palayo ng palayo. Sa bawat kanto, may tindahang nagsasara, may pamilyang nag-aangkas sa motor, may batang humahabol sa aso. Sa loob ng jeep, may batang lalaki sa tapat ko na nakahawak sa lobo. Tinitigan ko ang lobo at naisip ko na ang mga bagay na lumulutang, kadalasan, may tali rin. Pagbaba ko sa eskinita, patungo sa inuupahan kong maliit na kwarto, inabot ko ang susi sa bulsa. Binuksan ko ang pinto, pumasok, at umupo sa kama na may manipis na foam. May amoy pa ng sabon ang kurtina. Kinuha ko ang telepono at binuksan ang gallery. Larawan ng mga latte art, ng mga bagong roast, ng mga mesa sa tabi ng bintana. Walang larawan ni Lisa, at iyon ang nakapagtataka. Kahit hindi ko siya kinunan, tila kasama ko siya sa bawat litrato. Bago ko patayin ang ilaw, tumunog ang telepono. Isang unknown number. Nagdalawang isip ako, pero sinagot ko rin. Hello? Tahimik sa ilang segundo, saka nangusap ang boses, mahina ngunit tiyak. Si Liza ito. Pasensya na kung huli na. Nasa tabi lang ako ng bintana, may tanong sana ako. Napaupo ako ng tuwid. Liza, oo, nandito ako. Ano yon? Kung babalik ako bukas, sabi niya, at sa bawat salitay ramdam ko ang paglalakad niya sa manipis na linya ng tama at mali. May pwesto ba para sa isang flat white na hindi masyadong mapait? At pwede bang huwag mo munang banggitin ang pangalan ko kapag nasa loob ako? Hindi ako agad nakasagot.
Napatingin ako sa kisame na kulay abo, sa dilim na parang hinuhugasan ng ilaw mula sa kalsada. Oo, sabi ko sa huli. May pwesto dito at may dahon na pwedeng ulit-ulitin. Salamat, Anya. Huminga ng malalim. Magandang gabi, Marco. Magandang gabi, Liza. Pinatay ko ang tawag. Hawak ko pa rin ang telepono at sa tahimik na kwartong iyon, hindi ako nakatulog agad. Sa labas, bumibilis ang ulan. Sa loob ko, bumibilis din ang tibok. At doon, sa pagitan ng pagpatak at paghinga, napagtanto ko ang twist na hindi ko inakalang kasali sa mga alaala ng araw. Ang boses na pumalit sa dulo ng tawag. Lalaking boses, malapit sa kanya, pabulong, tila nagtanong, "Sino yon?" Hindi ko alam kung ano ang isinagot ni Liza, pero alam kong sa Cafe Luna, bukas ng umaga, may darating ng ngiti na humihingi ng tahimik at sa bawat tasa ng kape, baka mas sumidhi ang lasa ng lihim. Bahagi 2. Madaling araw, bago pa man dumating ang unang sinag ng araw sa mga bintana ng Cafe Luna, gising na ako. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang tinig ni Liza sa dulo ng tawag, ang mahina niyang tinig na may halong kaba at ang misteryosong boses ng lalaking sumingit bago tuluyang naputol ang linya. Ang buong katawan ko ay tila gising na gising, hindi dahil sa kape, kundi dahil sa pangungusap na iniwan niya. Kung babalik ako bukas, may pwesto ba para sa isang flat white na hindi masyadong mapait? Na parang awit na paulit-ulit tumutugtog sa loob ng utak ko. At ngayon, habang nakatayo ako sa harap ng espresso machine, inaayos ang tamang gramo ng beans, hindi ko maiwasang isipin kung susulputin ba siya ngayong araw. Marco. Tawag ni Tito Rolly, kasabay ng pagbukas ng ilaw sa stockroom. Maaga ka yata ngayon? Ngumiti ako. Hindi ako nakatulog dito. Nauna na lang akong pumunta rito. Inayos ko ang mga mesa, pinahid ang basang tela sa mga kahoy na upuan, at tiniyak na nakapwesto ng maayos ang mga halaman sa bintana. Ang buong kafe ay tila naghihintay din, parang sinasalo ang kabog ng dibdib ko. Umaga. Pagpatak ng 7:30, dumating na ang mga suki. Si Aling Feli, si Jomar na bitbit ang kanyang laptop, at si Bea kasama ang mga kaibigan. Puno ng karaniwang ingay ang kafe, ngunit sa bawat tunog ng pintong bumubukas, napapalingon ako, umaasang siya na iyon. At doon, ilang minuto bago mag-8, siya nga, si Liza. Naka-dark green na dress, may bit-bit na bag na kulay beige, at sa kanyang mukha isang ngiti na may bahid ng pagod ngunit may ningning na parang humihingi ng espasyo. Huminto ang oras ko nang magtagpo ang mga mata namin. "Good morning!" bati niya at diretso siyang lumapit sa counter. "Good morning, Liza!" sagot ko, mas mahina kaysa sa inaasahan ko. "Flat white?" Tumango siya. "Oo, katulad kahapon." Habang inihahanda ko ang kanyang order, ramdam ko ang bigat ng bawat galaw ko. Parang alam kong pinapanood niya ako. Ang tunog ng steam wand, ang pagbuhos ng gatas, ang paghagod ng krema. At sa tasa, muli kong iguhit ang dahon, mas mahaba ngayon, mas malinis ang dulo. Pag-abot ko ng tasa, ngumiti siya. "Maganda pa rin. Parang ikaw, hindi nauubusan ng paraan para gawing maganda ang ordinaryo." Napalunok ako at hindi nakasagot agad. Basta't may tamang timpla, yun lang ang nasabi ko. Tanghali. Dumaan ang mga oras. Umupo siya sa parehong mesa sa tabi ng bintana, nagbukas ng notebook at minsan-minsan nagsusulat. Ngunit sa tuwing napapatingin siya sa labas, para bang may iniwasan siyang makita. Minsan, humahaplos ang kanyang mga daliri sa singsing na nasa kanyang palasingsingan at sa bawat dampi niyon, nakikita ko ang bahagyang pagigting ng kanyang balikat. Habang abala ako sa pagkuha ng order ng ibang customer,
Napansin kong isang lalaking nakaitim ang tumigil sa tapat ng cafe. Hindi siya pumasok. Sa halip, tumingin siya sa loob, tila sinusukat ang paligid. At nang tumama ang kanyang mga mata kay Liza, mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Naramdaman ko ang malamig na kilabot sa likod ng batok ko. Sino siya? At bakit tila nakatali kay Liza ang presensya niya? Pagkatapos ng ilang oras, lumapit si Liza sa counter. Pwede ba akong umorder ng isa pang flat white? Para sa take-out naman. Ngumiti ako. Oo naman. Habang inaabot ko ang paper cup, nagtagpo ulit ang mga mata namin. May kakaibang pakiusap sa kanyang titig. Tila may gustong sabihin, ngunit hindi kayang bigkasin. Salamat, Marco, Anya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas padali ang paghinga ko kapag nandito ako. Bago siya tuluyang lumabas, dumampi ang kanyang kamay sa counter, malapit sa akin. Isang iglap lang iyon, ngunit sapat para maramdaman ko ang init na parang apoy na gustong kumawala. Hapon. Pag-alis ni Liza, hindi nawala sa isip ko ang lalaking nakaitim na nakita kong dumaan kanina. Hanggang gabi, dala ko ang tanong, sino siya? At bakit tila nakatali sa pagitan ng tingin at katahimikan ni Lisa? Nang magsara kami ng kafe, ako na lang ang naiwan para magligpit. Habang pinupunasan ko ang mga tasa, naramdaman kong parang may matang nakamasid mula sa labas. Paglingon ko, walang tao. Tanging mga ilaw ng poste at mahinang ulan ang naroon. Ngunit hindi ko maiwasang kabahan. Gabi. Pagdating ko sa inuupahang kwarto, inabot ko agad ang cellphone ko. Walang bagong mensahe mula sa unknown number na kahapon. Wala ring tawag, ngunit habang nakahiga ako sa kama, hindi ko maiwasang hintayin. At bago mag-10:00, tumunog ito. Isang text, Marco, salamat sa araw na ito. Hindi ko kayang ipaliwanag pero kailangan kita bukas. L. Napaupo ako, pinagmasdan ko ang mensahe at sa dibdib ko, ramdam ko ang bigat ng pasya. Kung papayag akong masangkot ng mas malalim o kung pipiliing umatras bago pa mahuli ang lahat. Ngunit bago ko mapindot ang reply, isang sunod na mensahe ang dumating. Pero kung pipiliin mong huwag, maiintindihan ko. May mga bagay na hindi dapat ipinipilit. At doon, tuluyang nabuo ang kaba at pananabik. Sa ilalim ng ilaw ng kwartong iyon, alam kong papalapit na ang oras kung kailan wala na akong kawala sa pagitan ng tama at mali. Hating gabi. Tumayo ako, binuksan ang bintana. Sa labas, patak ng ulan ang bumabagsak sa yero. Nagiiwan ng musika sa katahimikan ng gabi. At sa ilalim ng ulan na iyon, sa isip ko malinaw ang mukha ni Lisa, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata at ang lihim na bumabalot sa kanya. Bukas. Bulong ko sa sarili ko. Bukas, babalik siya. At alam ko, sa bawat tasa ng kape, bahagi, tira. Nagising ako bago pa man tumunog ang alarm. Ramdam ko agad ang bigat sa dibdib ko, hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa bigat ng mga salitang nabasa ko kagabi mula sa mensahe ni Lisa. Nakaukit pa rin sa isip ko ang huli niyang linya. Pero kung pipiliin mong huwag, maiintindihan ko. Para bang inilatag niya sa harap ko ang isang pinto at ako lang ang makakapili kung bubuksan ko iyon o hindi. Habang naglalakad ako papunta sa Cafe Luna, malamig pa ang umaga. Basa pa ang kalsada mula sa mahinang ulan kagabi at ang hangin ay may dalang amoy ng lupa na hinugasan ng ulan. Nakahudi ako at may bitbit na maliit na bag kung saan nakalagay ang kwaderno ko. Tila bawat yapak ko ay nagtatanong, handa ka na ba, Marco? Umaga. Pagdating ko sa cafe, tahimik pa ang paligid. Binuksan ko ang ilaw at agad kong narinig ang pamilyar na ugong ng refrigerator at ang mahinang pagputok ng coffee machine na sumisimula pa lamang uminit. Sa ganitong oras, ako at ang kafe ay parang nag-uusap.
Ako ang humihinga ng amoy ng kape at siya naman ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ilang minuto pa lang, dumating na si Tito Rolly. Marco, bati niya, sabay tapik sa balikat ko. Ang aga mo na naman. Hindi nakatulog ng maayos, sagot ko sabay ng ngiti. Tumango siya at nagpatuloy sa pag-aayos ng stockroom. Ako naman ay nagsimulang maghanda ng beans, naghuhugas ng mga baso, at pinapainit ang gatas. Ngunit sa bawat galaw ko, alam kong hinihintay ko ang pagbukas ng pinto at ang pagdating ng isang tao. 8:00 pasado, bumukas ang pinto. At tulad ng inaasahan ko, siya iyon, si Liza. May suot siyang simpleng blusa na kulay puti at isang asul na paldang may manipis na guhit. Ang buhok niya ay nakatali ngayon at sa kanyang mukha may bakas ng pagod, ngunit may nangiting pilit na lumalaban. Good morning, bati niya. Mas mahina kaysa kahapon. Good morning, Liza? Sagot ko. Flat white na hindi masyadong mapait? Tumango siya. Oo, at kung pwede, dun ulit sa mesa sa dulo. Habang inihahanda ko ang kanyang order, ramdam ko ang titig niya mula sa malayo. Nang maibigay ko ang tasa, ngumiti siya ng bahagya. Salamat, Marco. Walang anuman, sagot ko. Pero sa loob ko, gusto kong sabihin, salamat dahil bumalik ka. Tanghali. Habang abala sa pagsusulat si Liza sa kanyang notebook, napansin kong panay ang paglingon niya sa bintana. Sa bawat tingin niya, may bahid ng kaba, para bang may inaasahan siyang dumating o may kinatatakutan siyang makita. Lumapit ako ng sandaling walang masyadong tao sa kafe. Ayos ka lang ba? Tanong ko, mahina lang para kaming dalawa lang ang makarinig. Saglit siyang tumingin sa akin, saka ibinaba ang panulat. Marco, bulong niya. Minsan gusto ko na lang tumakas kahit sandali. Sa bahay lahat ng bagay ay ingay, lahat ay mabigat. Dito lang ako nakakahanap ng katahimikan. Gusto kong hawakan ang kamay niya, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Kung ganon, sabi ko, dito ka palagi, kahit ilang tasa ng kape pa ang kailangan mo. Ngumiti siya at sa ngiting iyon, naramdaman ko ang pait at tamis na sabay. Hapon. Bandang 3:00, unti-unting kumunti ang mga tao. Ang liwanag ng araw ay nagsimulang magdulot ng anino sa loob ng cafe. Umupo ako sa tapat ni Liza, dala ang isang baso ng iced tea para sa kanya. Nagpalibre ka na naman, biro ko. Salamat, sagot niya, sabay hinga ng malalim. Marco, alam mong mali ito, hindi ba? Natigilan ako. Ano ang ibig mong sabihin? Tayong dalawa, sagot niya, diretso sa mata ko. Hindi ko dapat hinahayaan ang sarili ko na ganito, pero heto ako. Tahimik akong tumingin sa kanya. Walang salita ang makapaglalarawan sa tibok ng puso ko. Sa loob ng cafe na iyon, para bang wala ng ibang tao, kami lang, at ang katahimikan na matagal niyang hinahanap. Kung mali man ito, sabi ko sa wakas, hindi ko na alam kung paano tatakasan ang nararamdaman ko. Napapikit siya at isang patak ng luha ang halos kumawala, ngunit mabilis din niyang pinahid. Natakot ako kagabi, aniya. Natanong ako ng asawa ko kung sino ang kausap ko sa telepono. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago ang lahat. Kung ayaw mong mahirapan, pwede mong iwan, sagot ko. Bagaman ramdam ko ang sakit sa dila ko. Umiling siya. Hindi ganun kadali, Marco. May pamilya akong babalikan, pero may sarili rin akong pusong hindi na masaya. Gabi. Pagkatapos magsara ng kafe, naglakad kami palabas ng sabay. Sa labas, malamig ang hangin at ang mga poste ng ilaw ay tila nagsisilbing tanod sa aming katahimikan. Salamat sa araw na ito, sabi ni Liza, habang hawak ang bag niya. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga desisyon ko, pero salamat kasi narito ka. Liza, sagot ko, kahit saan ka dalhin, basta kailangan mo ng tahimik, nandito lang ako.
Tumitig siya sa akin at sa loob ng ilang segundo, hindi kami kumibo. At bago pa man kami maghiwalay ng landas, marahan niyang inilapit ang kanyang kamay at hinawakan ng akin. Maikli, mabilis, ngunit puno ng init. Pag-uwi ko, nakahiga ako sa kama, ngunit hindi makatulog. Ang kamay ko ay parang may bakas pa ng kanyang init. At sa bawat segundo, lalong tumitibay ang katotohanan. Kami ay nasa gitna ng apoy na mahirap nang patayin. Hating gabi, tumunog ulit ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Lisa. Marco, natatakot ako, pero mas natatakot akong mawala ang katahimikan na natagpuan ko sa'yo. Nabasa ko iyon ng paulit-ulit at sa wakas, sumagot ako. Liza, kahit gaano kasakit, pipiliin kong maging katahimik. Bahagi. Port. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog kagabi. Ang huling naalala ko ay ang mensahe ni Lisa at ang sarili kong tugon. Isang kasunduan na hindi man nakasulat ay malinaw sa puso ko. Handa akong maging katahimikan niya. Ngunit sa bawat minuto ng pagtitig ko sa kisami, naroon ang tanong, hanggang saan tatagal ang katahimikan kung ang paligid ay puro bagyo? Umaga. Pagdating ko sa Cafe Luna, tila mas maliwanag ang umaga. Maaga akong nagbukas ng mga bintana, hinayaan ang hangin na pumasok at sabayan ng amoy ng bagong giling na kape. Ngunit sa ilalim ng liwanag, hindi maikakaila ang kaba sa dibdib ko. Alam kong darating siya. Alam kong bawat yapak palabas ng bahay niya ay may kasamang pangamba. Dumating siya bandang 8:00, nakasuot ng kulay kremang bestida at may maikling jacket na itim. Sa kanyang mukha may bakas ng pagpupuyat, ngunit ang mga mata niya ay naghahanap agad ng pamilyar. At nang magtagpo ang mga mata namin, may humaplos na init sa pagitan. Good morning? Bati niya halos bulong. Good morning? Sagot ko. Pinilit kong gawing normal ang boses ko. Pareho pa rin ba? Tumango siya. Flat white na hindi masyadong mapait. Habang inihahanda ko ang tasa niya, iniisip ko kung gaano kaliit ang mundo na pwedeng magkasya sa isang tasa. Ang gatas na umiikot sa pitcher, ang espresso na lumalabas mula sa portafilter, lahat iyon simpleng bagay, ngunit sa kanya may bigat na parang hininga ng bagong araw. Inabot ko ang tasa. At tulad ng dati, may dahon na nakaukit sa ibabaw. Tinitigan niya iyon at ngumiti. Salamat, Marco. Walang anuman, sagot ko. Ngunit ang totoo, iyon ang tanging paraan ko para sabihing nandito ako. Tanghali. Habang nakaupo siya sa sulok, napansin ko ang paraan ng kanyang mga kamay sa pagsusulat. Hindi lamang basta sulat, kundi parang pakikipag-usap sa sarili. Paminsan-minsan, hihinto siya, titingin sa bintana at hihigop ng kape. At sa bawat hinga niya, parang ako ang nagbabantay kung sapat ba ang katahimikan. Ngunit may dumating na hindi inaasahan. Bandang 12:00, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking matangkad, may suot na dark blue na polo. Kilala ko agad, siya ang lalaking nakatayo sa labas ng kafe ilang araw na ang nakalipas. Lumapit siya sa mesa ni Liza, walang pag-aatubili. Liza, malamig niyang tawag, dito ka pala. Nanigas si Liza at mabilis na isinara ang kanyang notebook. Daniel bulong niya at doon ko nakumpirma, siya ang asawa. Ramdam ko ang bigat ng titig ng lalaki habang sinusukat ang buong paligid at saglit siyang tumingin sa akin. Ikaw ba ang barista? Tanong niya. Oo, sir, sagot ko. Pinilit kong maging kalmado. Tumango siya, ngunit nanatiling matalim ang tingin. Mabango ang kape ninyo. Saka muling bumaling kay Liza. Kailangan na nating umalis. Daniel, sandali lang. Sagot ni Liza, pilit na mahinahon ng tono. Natitira pa ng ako. Ngunit mahigpit ang hawak ng lalaki sa kanyang balikat. Uuwi na tayo. Walang nagawa si Liza kundi sumunod. At sa paglabas nila ng kafe, iniwan niyang nakatiwangwang ang kanyang tasa.
Kalahati pa lang ang nauubos. Tinitigan ko iyon at sa ibabaw ng natitirang krema, nagkalat ang maliliit na bula na unti-unting nawawala, parang lihim na hindi kayang manatili. Hapon, maghapon kong dala ang bigat ng eksenang iyon. Hindi ko na makuha ang dating sigla sa paggawa ng kape. Ang bawat ngiti sa ibang customer ay pilit. At sa tuwing naiisip ko ang titig ni Daniel, may malamig na takot na gumagapang sa batok ko. Bandang 3:00, nang halos wala ng tao sa kafe, biglang bumukas ang pinto. Si Liza iyon, magulo ang buhok, may bakas ng luha sa pisngi, at halatang nagmadaling bumalik. Marco, aniya halos humahabol ang hininga, pasensya na sa nangyari kanina. Agad ko siyang inalalayan papunta sa mesa sa dulo. Ayos ka lang ba? Anong ginawa niya sa'yo? Umiling siya. Wala. Hindi siya marahas, pero hindi rin niya ako nakikita. Sa kanya, asawa lang ako na dapat sumunod. Pero dito, Marco, huminto siya. Tiningnan ako sa mata. Dito, pakiramdam ko tao ako. Napalunok ako. Liza, hindi ko alam kung saan ito patutungo. Dagdag niya, nanginginig ang boses. Pero ang alam ko, kailangan kita. At doon, bago ko mapigilan ang sarili ko, hinawakan ko ang kanyang kamay. Mainit, nanginginig, ngunit puno ng sigla. Sa unang pagkakataon, di ko na inisip kung may makakakita. Sa oras na iyon, kami lang ang naroon at ang kamay niyang nakahawak sa akin ay parang sagot sa lahat ng tanong ko. Gabi. Pagkatapos naming magsara, hindi agad siya umuwi. Sa halip na natili siya sa loob ng kafe at kami umupo sa mesa malapit sa counter. Tahimik ang paligid, tanging ugong ng refrigerator ang naririnig. Alam kong mali ito, bulong niya. Pero ayokong itigil. Tayong dalawa, sagot ko. Mahina rin, pareho tayong naglalakad sa manipis na linya. Pero Liza, handa akong malaglag kung kasama kita. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata may luha at may ngiti. At bago pa ako makapigil, naglapit ang aming mga labi. Isang halik, mahina sa una, marahan ngunit unti-unting lumalim, puno ng init at pangungulila. Sa ilalim ng ilaw ng Cafe Luna, nagtagpo ang dalawang pusong sugatan. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang apoy na hindi na kayang itago ng kahit anong katahimikan. Hating gabi. Pag-uwi ko sa aking kwarto, hawak ko pa rin sa labi ang init ng kanyang halik. Sa cellphone ko, may dumating na mensahe mula sa unknown number. Marco, salamat sa gabing ito. Natatakot ako pero hindi ko kayang magsinungaling. Mahal kita. L. At doon tuluyan nang bumigay ang lahat ng depensa ko. S. Bahagi. Imbab. Nang sumikat ang araw para akong bagong gising mula sa isang panaginip na hindi ko malaman kung matatamis o mapait. Ang mga labi ko ay tila may alaala pa ng halik ni Liza kagabi at ang bawat tibok ng puso ko ay nagsasabing, hindi na ako ang parehong Marco bago siya pumasok sa Cafe Luna. Habang naglalakad ako papunta sa cafe, dama ko ang bigat ng hangin. May ambon na nahuhulog mula sa kalangitan, banayad ngunit sapat para palamigin ang paligid. Sa bawat patak ng ulan sa aking balikat, para bang paalala na hindi lahat ng bagay na masarap ay ligtas at hindi lahat ng mali ay madaling iwanan. Umaga. Maaga akong dumating sa kape. Binuksan ko ang pinto at agad na sinalubong ng amoy ng lumang kahoy at kape. Hinanda ko ang mga mesa, nilinis ang counter at sinimulang painitin ang espresso machine. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang lumingon sa pinto. Inaasahan kong siya ang unang papasok. Ngunit hindi si Liza ang unang dumating. Isa-isang nagsidatingan ang mga suki. Si Aling Feli, si Jomar, na abala pa rin sa kanyang thesis, at ang barkada ni Bea. Lahat sila may kani-kaniyang kwento at tawa. Ngunit sa bawat pagbukas ng pinto,
Palagi kong inaasahan ang isang ngiti na hindi agad dumating. 9:09 na nang dumating siya. Naka-black dress siya na may manipis na jacket na kulay abo. Ang buhok niya ay nakalaylay at sa kanyang mga mata may bakas ng puyat. Ngunit nang mangungumiti siya sa akin, nakalimutan ko ang lahat ng pagod. "Good morning, Iniya," halos bulong. "Good morning, Liza," sagot ko. Pinilit kong gawing normal ang boses ko. "Pareho pa rin ba?" Tumango siya. "Oo, flat white." Habang inihahanda ko ang kanyang order, hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Ang dami kong gustong sabihin, ang dami kong gustong itanong. Ngunit sa bawat galaw ko, alam kong may matang nanonood sa amin, kahit hindi ko nakikita. Nang inabot ko ang tasa, saglit niyang hinawakan ang kamay ko. Isang iglap lang iyon, ngunit sapat para maramdaman kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Tanghali. Habang nakaupo siya sa mesa, nagbukas siya ng notebook at nagsulat. Ngunit paminsan-minsan, titigil siya, titingin sa labas at hihigop ng kape. Ako, naman, patuloy na nagsilbi sa mga customer, ngunit sa bawat pagkakataon, lihim kong minamasdan ang bawat kilos niya. Bandang 2:00, biglang bumukas ang pinto. Si Daniel. Naka-long sleeve siya at sa kanyang mukha bakas ang seryosong titik. Tumayo agad si Liza tila nabigla. "Liza!" Malamig na sabi ni Daniel. "Dito ka na naman?" "Daniel, gusto ko lang ng kape." Mahinahong sagot ni Liza, ngunit halatang nanginginig ang tinig. "Maraming kafe sa lungsod. Bakit dito palagi?" Tanong ni Daniel at sa kanyang mga mata alam kong sinusukat niya ako. Lumapit ako, pilit na kalmado. "Sir, baka gusto niyo rin ng kape?" Tumingin siya sa akin, matalim. "Hindi, salamat." At saka hinawakan si Liza sa braso. "Umuwi na tayo." Walang nagawa si Liza kundi sumunod, ngunit bago siya tuluyang lumabas, tumingin siya sa akin. Isang tingin na puno ng pakiusap at pangako na babalik siya. Hapon. Maghapon kong iniisip ang nangyari. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang tensyon na dala ng bawat pagpasok ni Daniel. Ngunit higit sa lahat, hindi ko alam kung hanggang kailan kakayanin ni Lisa ang bigat ng kanyang sitwasyon. Bandang 3:00, nang halos wala ng tao sa cafe, bumalik siya. Halatang nagmamadali, may bahid ng luha ang kanyang mga mata. "Marco." Aniya, halos humahabol ang hininga. "Pasensya na sa nangyari kanina." Agad ko siyang inalalayan papunta sa sulok. "Ayos ka lang ba?" Umiling siya. "Hindi ko alam. Parang unti-unti akong nawawala sa sarili. Sa bahay, para akong anino. Pero dito," tumingin siya sa akin at may luha sa kanyang mga mata. "Dito, pakiramdam ko may halaga pa ako." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Lisa, hindi ka anino at hindi ko hahayaan na maramdaman mo ulit na wala kang halaga." Tumulo ang luha niya, ngunit ngumiti siya. "Salamat, Marco." Gabi. Pagkatapos naming magsara, nanatili siya. Sa loob ng kafe, kami lang ang naroon. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng ulan sa labas ang naririnig. "Alam kong mali ito," bulong niya, pero ayokong matapos. "Liza," sagot ko, "kahit gaano kahirap, pipiliin kong manatili sa tabi mo." At muli kaming naglapit. Isang halik, mas matagal ngayon, mas puno ng pangungulila. Sa ilalim ng ilaw ng Cafe Luna, muling nagtagpo ang dalawang pusong sugatan. Hating gabi. Pag-uwi ko, hindi ako makatulog. Ang kamay ko'y may bakas pa ng init ng kanyang haplos. At bago mag-11, tumunog ang cellphone ko. "Marco," mensahe niya. "Natatakot akong dumating ang araw na malalaman ni Bahagi 6. Mabigat ang gabi bago ako makatulog. Ang mga mata ko'y nakapikit, ngunit ang isip ko'y gising na gising. Patuloy na binabalikan ang huling mensahe ni Liza. "Mas natatakot akong mawala ka."
Para bang boses niya mismo ang naririnig ko sa katahimikan ng kwartong iyon at bawat salita ay dumidikit sa dingding ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong klasing tapang ang kailangan para patuloy kaming lumaban o kung anong klasing kahinaan ang kailangan para huminto. Umaga. Maaga akong pumasok sa Cafe Luna. Maaliwalas ang panahon ngunit ramdam ko ang tensyon na parang nakabitin sa hangin. Pinagmasdan ko ang mga mesa, ang mga baso, ang pamilyar na mukha ng buwan na nakaukit sa logo ng kafe. Isang ordinaryong umaga para sa lahat, ngunit para sa akin, alam kong may bigat itong dala. Pagdating ni Tito Rolly, napansin niya ang tahimik kong kilos. Marco, may iniisip ka na naman, sabi niya, habang inaayos ang mga bagong dating na beans. Mag-ingat ka. Ang taong masyadong malalim mag-isip, minsan nalulunod sa sarili. Ngumiti ako, pilit. Ayos lang ako, tito. Pagod lang siguro. Ngunit hindi iyon totoo. Ang totoo, hinihintay ko na naman ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ni Liza. At hindi nga nagtagal, bumukas ang pinto. Nandoon siya, naka-light blue na blouse, maong na pantalon, at simpleng tsinelas. Walang make-up, ngunit ang natural niyang ganda ay hindi kayang itago. Sa kanyang mukha, may bakas ng pag-aalala, ngunit may liwanag din na nakalaan lamang sa akin. Good morning, bati niya. Mas mahina kaysa dati. Good morning, sagot ko at agad akong nagtanong. Flat white? Tumango siya. Oo, at kung pwede, dito lang ako sa counter. Medyo nagulat ako, hindi siya umupo sa kanyang paboritong sulok. Sa halip, umupo siya mismo sa tapat ko, halos isang dangkal lang ang pagitan ng aming mga kamay. Habang inihahanda ko ang kanyang order, ramdam ko ang kanyang titig at sa bawat buhos ng gatas sa tasa, parang pinapakinggan niya ang tibok ng puso ko. Marco, bulong niya habang inilalapag ko ang tasa. Kahapon nag-away kami ni Daniel. Napahinto ako. Dahil sa akin, umiling siya. Hindi niya alam pero alam ko nararamdaman niyang may distansya na ako. At iyon ang pinakamahirap itago. Hinawakan ko ang tasa, itinulak papunta sa kanya. Liza, ayokong ikaw ang masaktan. Tumingin siya sa akin, diretso, walang pag-iwas. Pero mas nasasaktan ako kapag wala ka. Tanghali. Habang unti-unting napupuno ang cafe ng mga customer, hindi kami nakapag-usap ng masinsinan. Ngunit sa bawat tingin namin, alam kong mas malalim na ang tali ng aming mga damdamin. Lalo na nang dumating ang isang lalaking nakasuot ng polo, nakahawig ng suot ni Daniel dati. Napakapit agad si Liza sa tasan niya, tila may kaba. Relax ka lang, bulong ko habang abala sa counter. Hindi siya. Napatingin siya sa akin sa kadahan-dahang huminga. Pasensya na. Parang lahat ng lalaking kahawig niya, kinatatakutan ko na. Gusto kong yakapin siya sa oras na iyon, ngunit hindi pwede. Kaya't isang ngangiti lang ang naibigay ko at umaasa akong sapat iyon para mapagaan ang loob niya. Hapon. Bandang 3:00, halos wala ng tao. Lumapit siya sa akin, iniwan ang tasa sa counter. Marco? Aniya, pwede ba tayong mag-usap mamaya? Hindi dito, hindi sa cafe. Natigilan ako. Saan? May maliit na inn sa may tabi ng simbahan. Bulong niya, halos hindi ko marinig. Doon ako madalas tumigil kapag gusto kong magpahinga. Gusto kong maramdaman mong hindi kita tinatago sa pagitan lang ng kape at mesa. Umikot ang tiyan ko. Alam kong mali, ngunit ang bawat salita niya ay parang kuryenteng dumadaloy sa ugat ko. Tumango ako bagaman nanginginig ang kamay ko. Anong oras? 7:00 ng gabi, sagot niya. Bago pa makauwi si Daniel. Gabi. Nang magsara ang kafe, ramdam ko ang kakaibang kabog ng dibdib ko. Hindi ito tulad ng dati. Mas mabilis, mas malakas, mas puno ng panganib. Habang naglalakad ako, papunta sa inn,
na sinabi niya, tinanaw ko ang simbahan na nakatayo sa kanto, tahimik, maliwanag at tila nagbabantay. At doon sa maliit na sa silid na may amoy ng bagong labang kumot at ilaw na dilaw, nandoon siya. Nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang bag niya at sa kanyang mga mata, malinaw ang desisyon. Marco. Bulong niya, tumayo at lumapit sa akin. Hindi ko alam kung hanggang saan tayo dadalhin nito. Pero ngayong gabi, gusto ko lang maramdaman na totoo ang lahat. Isang tip at bago pa ako makapagsalita, inilapit niya ang kanyang labi sa akin. Ang halik na iyon ay mas matagal, mas mainit, mas puno ng pagnanasa at pangungulila. Ang bawat dampi ng kanyang kamay sa aking mukha ay parang apoy na hindi ko kayang patayin. Sa gabing iyon, lumampas kami sa linya na ilang linggo naming tinatawid-tawid lang. Hindi na lamang ito mga titig o mga lihim na paghawak ng kamay. Ito na ang buong puso at katawan na sumuko sa isa't isa. Hating gabi. Nakahiga kami sa kama, magkatabi, tahimik. Sa labas, naririnig ang huni ng kuliglig at ang mahinang ugong ng mga sasakyan sa kalsada. Nakapikit ako, ngunit gising pa rin ang isip ko. Marco! Bulong niya, nakapatong ang ulo sa dibdib ko. Natatakot ako. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako nagsisisi. Hinaplos ko ang buhok niya. Liza, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Ngumiti siya, bagaman may bakas ng luha sa gilid ng mata. Salamat, Marco. Ikaw ang pahinga ko. At doon, habang mahigpit ko siyang yakap, alam kong tuluyan na akong naging bahagi ng kanyang lihim at siya ng akin. Ngunit kasabay ng init ng gabing iyon, ramdam ko rin ang malamig na anino ng panganib. Dahil alam kong sa oras na madiskubre ni Daniel, wala nang makakapigil. Bahagi 7. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog kagabi. Ang tanging naaalala ko ay ang init ng yakap ni Lisa, ang bigat ng kanyang hininga sa dibdib ko, at ang tibok ng puso naming magkasabay na parang nag-uunahan. Ngunit ngayong umaga, habang naglalakad ako pauwi, ramdam ko ang kirot ng katotohanan. Hindi ko siya pag-aari. Ang bawat sandali naming magkasama ay nakatali sa oras, laging may hangganan. Umaga. Pagdating ko sa Cafe Luna, tila mas mabigat ang hangin kaysa dati. Pinilit kong magtrabaho ng normal. Nagbukas ng ilaw, naggiling ng kape, naglinis ng mesa. Ngunit ang isip ko'y nasa kanya pa rin. Ang bawat baso ng latte na ginagawa ko, para bang siya ang iniisip ko. Ang mga mata niya, ang ngiti niya, at ang mga salitang sinabi niyang, ikaw ang pahinga ko. Dumating siya bandang 9:00, nakaputing blouse at maong simple ngunit elegante. Ngunit sa kanyang mukha, bakas ang pagod at ang mga mata niya'y tila may iniwasan. Good morning, sabi niya halos pabulong. Good morning, Lisa, sagot ko, pilit na ngumingiti. Pareho pa rin, tumango siya. Oo, flat white. Pero Marco, huminto siya, sa kamarahang ngumiti. Pwede bang sa likod na mesa na lang ako umupo ngayon? Nagulat ako. Bakit? Ayaw mo na sa sulok? Umiling siya, parang mas ligtas sa likod. Habang ginagawa ko ang kape niya, napansin kong paulit-ulit siyang lumilingon sa pinto. May kaba sa kanyang mga mata at alam kong hindi lang basta iniisip niya ang posibilidad na makita siya ni Daniel. Tanghali. Habang abala ang cafe, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Isang babaeng nakasuot ng maroon na dress, may maikling buhok at matalim ang titig. Lumapit siya sa counter at umorder ng cappuccino. Ngunit habang hinihintay ang inumin, hindi siya tumigil sa pagmamasid kay Liza. Sir, sabi niya, nakatingin sa akin. Kaibigan ko si Daniel. Madalas siyang magkwento tungkol sa asawa niya. Ang ganda pala niya. Napatigil ako, natigilan sa mga salitang iyon. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Ngumiti ang babae, ngunit malamig.
Maganda ang kafe ninyo. Masarap sigurong magtagpo rito, ano? Tumalikod siya pagkakuha ng order at umupo malapit kay Liza. Hindi sila nag-usap, ngunit ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Para bang bantay na hindi ko maipaliwanag. Lumapit ako kay Liza nang makahanap ng pagkakataon. Kilala mo ba siya? Tanong ko. Umiling siya, ngunit halatang nag-aalala. Pero kung kaibigan siya ni Daniel, hindi na niya tinapos ang sasabihin. Hapon. Pagkaalis ng babae, lumapit si Liza sa counter. Hawak ang notebook niya. Marco, bulong niya, natatakot ako. Parang mas lumiliit ang mundo ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay, saglit, mabilis. Liza, hindi kita pababayaan. Ngumiti siya, pilit. Salamat, pero baka dumating ang araw na wala na akong pagpipilian. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Tumingin siya sa akin diretso. Kung pilitin ako ni Daniel, baka wala na akong lakas para lumaban. At kung mangyari iyon, Marco, kailangan mong malaman na kahit sandali, pinili kita. Parang may pumunit sa dibdib ko sa mga salitang iyon. Hindi ko alam kung paano ko siya pipigilan. Hindi ko alam kung paano ko siya maipaglalaban. Gabi. Pagkatapos naming magsara, muli siyang nanatili. Umupo kami sa mesa malapit sa bintana at sa labas, nagsimulang umulan ng mahina. Ang mga patak ng ulan sa salamin ay parang mga lihim na ayaw lumabas. Marco, sabi niya, nakatingin sa ulan, kung sakaling isang araw hindi na ako makabalik dito, huwag mo akong hintayin. Huwag mong hayaang ikulong ang sarili mo sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Liza, huwag mong sabihin yan. Hindi ko kayang isipin ang araw na wala ka rito. Napangiti siya, ngunit may luha sa gilid ng kanyang mata. Ikaw ang dahilan kung bakit ko nararamdaman na buhay pa ako. Pero baka iyon din ang dahilan kung bakit ako tuluyang mawawala. Sa gabing iyon, sa pagitan ng ulan at katahimikan, hinalikan ko siyang muli. Isang halik na puno ng takot, pagmamahal at pangakong hindi ko alam kung paano tutuparin. Hating gabi, pag-uwi ko hindi ko na inabala ang cellphone ko. Ngunit nang marinig ko ang tunog ng mensahe, mabilis ko itong binuksan. Marco, mensahe ni Lisa. May nararamdaman akong hindi maganda. Parang may mangyayaring hindi ko mapipigilan. Pero tandaan mo ito, kahit sandali, naging atin ang mundo. Nabasa ko iyon ng paulit-ulit at sa bawat ulit para akong hinihiwa ng dahan-dahan. At doon, sa katahimikan ng hating gabi, malinaw ang isang bagay, papalapit na kami sa dulo at wala kaming kasi bahagi. Mabigat ang katawan ko nang gumising ako kinabukasan. Halos hindi ako nakatulog. Ang mga salita ni Liza kagabi ay paulit-ulit na tumatama sa isip ko. Parang may mangyayaring hindi ko mapipigilan. Pero tandaan mo ito, kahit sandali, naging atin ang mundo. Para bang huling pamamaalam iyon, isang mensahe na puno ng pangamba at pahiwatig na baka may paparating na unos. At panaumapa, ana, ako mo al-umaga. Maaga akong pumasok sa Cafe Luna. Binuksan ko ang ilaw, hinayaan kong dumaloy ang liwanag ng araw sa mga bintana. Ngunit sa kabila ng init ng araw, ramdam ko ang lamig sa dibdib ko. Inayos ko ang mga mesa, pinahid ang counter at sinimulang painitin ang espresso machine. Ngunit wala akong gana. Para akong naghihintay sa isang bagay na hindi ko alam kung darating. Bandang 9:00, bumukas ang pinto, ngunit hindi si Liza ang dumating, si Daniel. Nakatayo siya sa may pintuan, nakasuot ng itim na jacket, malamig ang titig. Tahimik ang kafe, tila lahat ng ingay ay nawala. Naglakad siya papunta sa counter at tumitig ng diretso sa akin. Marco, hindi ba? Tanong niya, mababa ang boses. Oo, sir. Sagot ko, pilit kong pinapanatili ang normal na tono. Gusto niyo ba ng kape? Umiling siya. Hindi ako nandito para uminom ng kape. Lumapit siya, halos madikit na sa counter.
Nandito ako para sabihin sa'yo, alam ko. Nalamig ang buong katawan ko. Alam, alin? Ngumiti siya, malamig, walang saya. Huwag mo akong lokohin. Alam kong si Liza ang dahilan kung bakit hindi na siya makatingin sa akin ng diretsyo. Alam kong dito siya palaging bumabalik. Hindi ako agad nakasagot. Nakapako lang ako sa kanyang mga mata at doon ko nakita ang galit na pinipigilan niyang sumabog. Kung mahal mo talaga siya, dagdag niya, bitawan mo siya. Dahil sa huli, sa akin pa rin siya babalik. Ako ang asawa. Ikaw, isa ka lang barista sa kafe na ito. Tinalikuran niya ako at lumabas ng kafe. Naiwan akong nanginginig, hawak ang basang baso na halos mabitawan ko. Tanghali. Wala pa ring Liza. Bawat oras tumitingin ako sa pinto, umaasang papasok siya, dala ang kanyang notebook at ngiti. Ngunit wala. Tumawag ako sa numero niya, ngunit walang sagot. Nagpadala ako ng mensahe. Liza, nasaan ka? Ayos ka lang ba? Ngunit hanggang hapon, walang tugon. Naramdaman kong unti-unti akong kinakain ng kaba. Ang bawat minuto na wala siyang paramdam ay parang isang talim na pumupunit sa loob ko. Hapon. Bandang 3:00 habang unti-unti nang humuhupa ang dami ng tao sa kafe, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Liza, magulo ang buhok, namumugto ang mga mata at halatang umiyak ng matagal. Liza! Agad akong lumapit. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Umiling siya at mabilis akong niyakap. Sa gitna ng kafe, hindi na niya inisip kung may makakakita. Niyakap ko rin siya mahigpit, parang dun lang siya makakahanap ng lakas. Marco, bulong niya. Nanginginig ang boses. Kinausap ako ni Daniel. Sinabi niyang alam na niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakit, pero ang lamig ng boses niya, natatakot ako. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Liza, pwede tayong umalis. Pumunta tayo kung saan walang makikialam. Hindi kita hahayaang masaktan. Umiling siya, may luha sa mga mata. Hindi ganon kadali, Marco. May mga anak ako, may tahanan ako nga hindi pwedeng basta iwanan. Kung aalis ako, hindi ako lalaya. Mas lalo lang akong magiging bihag ng mga desisyon ko. Pero hindi ka masaya, sabi ko, halos pakiusap. Ngumiti siya, mapait. Masaya ako kapag kasama kita, pero hindi sapat iyon para buuin ang lahat ng nasira sa buhay ko. Gabi. Pagkatapos ng huling customer, kami na lang ulit ang naiwan. Tahimik kaming umupo sa mesa malapit sa bintana. Sa labas, umuulan na naman, malalaking patak ng ulan na parang musika ng isang pagtatapos. Marco, aniya nakatingin sa ulan. Ayokong makita mong masira ang buhay ko ng dahil sa akin. Ayokong madamay ka, mahal kita, pero hindi ko pwedeng ipaglaban ito. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Liza, hindi ako natatakot. Kahit anong mangyari, pipiliin kita. Napaluha siya, nanginginig ang kamay. Pero Marco, hindi ko kayang piliin ang sarili ko. At kung pipilitin ko, baka tuluyan kong ikasira. Naghalikan kami muli, mahaba, malalim, puno ng sakit at pagmamahal. Para bang alam naming iyon na ang huling pagkakataon. Hating gabi. Nasa kwarto ako, nakahiga, hawak ang cellphone. Walang mensahe, wala ring tawag, ngunit hindi ko pa rin maiwasang maghintay. At bago mag-2:00, dumating ang isang mensahe. Marco, salamat sa lahat, salamat sa katahimikan, sa mga ngiti, sa mga gabi ng pagtakas. Hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik, pero tandaan mo ito, kahit mali, minahal kita ng buong puso. L. Nang mabasa ko iyon, bumagsak ang mga luha ko. Hawak ko ang cellphone, nakapikit at paulit-ulit kong binubulong ang pangalan niya. Sumunod na araw, hindi na siya bumalik sa Cafe Luna. Ilang araw ang lumipas at bawat araw parang may kulang. Ang mesa sa sulok, ang tasa ng flat white, ang mga ngiting nagbibigay ng liwanag, lahat iyon ay nanatiling alaala na lang.
Narinig ko mula kay isang customer na umalis daw muna si Liza kasama ang pamilya niya, lumayo saglit. Wala nang detalye, wala nang paliwanag. At ako, naiwan dito sa Cafe Luna, patuloy na gumagawa ng kape, nagsisilbi sa mga tao at nag-aabang sa pinto. Umaasang balang araw, baka bumalik siya. Epilogo. Lumipas ang mga buwan at ang Cafe Luna ay nanatiling bukas. Patuloy akong gumagawa ng flat white, hindi masyadong mapait. At sa bawat tasa, iniukit ko ang alaala ng isang babaeng nagbigay ng apoy sa tahimik kong buhay. Si Liza ang naging sikreto ng Cafe Luna. Isang sikreto na itinago sa pagitan ng singaw, ng kape at ng katahimikan ng gabi. At bagaman hindi siya muling bumalik, dala ko pa rin ang bawat halakhak, bawat luha, at bawat halik na iniwan niya. Dahil sa likod ng bawat pusong sugatan, may mga kwentong kailanman ay hindi matatapos